Kamusta mga kaibigan? Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Ervin at ito ang Herbs Tech Club. For today's video, this is the side project number 5. We are unboxing and set up the TP-Link ER605 Omada Gigabit VPN router. Nice. So here's the task and goals na gagawin natin for this project. So ang number 1 natin is load balancing and failover. And then VLAN configuration, and i-share ko yung mga basic security policy. So ito yung mga goals natin. Primary ISP failover to backup ISP. And then after na bumalik yung internet sa primary, so babalik siya ulit dito sa primary. So ma-offline ulit yung backup just in case na bumalik kagad yung primary ISP natin. And then config 2 subnets and 2 VLAN. So isang subnet para sa isang VLAN. And then configure 2 VLANs to be isolated from each other. So for the security purpose, para hindi magkakitaan yung dalawang VLAN. So naka-isolated lang sila dun sa isang subnet. And then VLAN 2 not access or ping the management portal for the security purposes, para hindi nila malaman kung anong IP address or ma-access yung mismong management portal nung device or nung router natin. So meron tong 2 ways how to manage or configure the TP-Link ER605 Omada Gigabit VPN router. So yung number 1 is stand-alone mode, and then yung number 2 is software defined networking or SDN. So yung stand-alone mode, ma-access mo siya through web IP address of the router. So depende yon kung ano i-set yung subnet dun sa VPN router natin. So ang gagamitin natin mamaya or ipapakita ko sa inyo yung configuration is stand-alone mode. And then ito, share ko lang din sa inyo yung SDN. Ginagamit ito kapag marami kayong mga units na TP-Link na pwede nyong makontrol all-in-one sa isang controller or isang software ni TP-Link, which is yung feature niya is Omada Software Controller or Omada Hardware Controller. So ito yung topology or network architecture para sa standalone mode configuration na gagawin natin dito sa TP-Link ER605. So nakikita nyo naman dito yung task na gagawin natin sa load balancing failover, VLAN configuration, and basic security policy. So yung mga goals natin na nabanggit ko kanina, so ito yung ISP na meron kami sa aming bahay. So ito yung primary, and then ito yung secondary. So yung primary namin is yung Converge na laging nawawala ng internet. Meron akong CCTV na nakakabit dun sa bahay namin. So kailangan ko ng viewing dun. So ito yung malakas yung signal sa amin na SIM card or signal na telco. So si Rocket SIM, under siya kay Smart. So ngayon nakakabit sa 1.1, so yung primary is yung Converge, and then 1.2, siya naman yung si Smart Bro or si Rocket SIM sa port number 2. So sa port number 3, dito naman nakakabit yung access point para sa aming Wi-Fi, and then ito i-share ko sa inyo mamaya yung para sa business idea. Maraming pwedeng gawin si VLAN para sa business idea. So ngayon, ito yung mga remarks, ito yung IP address ng local kay VLAN 1, si 173.169.100.0, and then yung VLAN 2 naman na IP address is 100.10.10.0. So proceed na tayo sa configuration.
Kapag na-open nyo na yung router natin, yung IP address niya, yung default IP address is 192.168.0.1. So, kayong bahala kung anong gusto nyong username ang ilagay nyo. So, for example lang naman is administrator, then password of your choice, and then syempre, huwag nyo nang allow data collection. Huwag nyo nang enable. Confirm. After nyo ma-confirm, papunta na siya dun sa login page uli. So, kung ano yung nilagay nyong surname, pati yung password, yun po yung i-type natin. After may type, ang next procedure na gagawin natin is enable yung dual ISP or yung load balancing natin. So, yung one mode, ay activate natin yung 1/LAN1. So, pag kinlik nyo yung save, mag-automatic reboot yung ating router. So, nag-reboot na ulit ang ating router. Login natin yung ginawa nating username and password na administrator, admin account. Check natin. So, yan, meron na. So, after nyan, kabit natin yung ating dalawang internet. So, check natin kung ma-detect na ng one port. So, mukhang wala pa. Wait natin. So, yan. So, yung one port natin, meron na. So, ito, testing purposes pa lang. So, hindi pa to nakakabit sa Converge ibang internet connection or router yung nakakabit dito ng modem. And then, dito naman is nakakabit yung ating Rocket SIM. So, next naman natin is mag-create ngayon tayo ng another or change muna pala natin yung ating default na subnet. So, ang napili kong subnet ay 173.169.100.1. So, i-change din natin to 173.169. Yung DHCP server natin 100.100. And then 173.169.100.200. So kapag nag-boot up or nakakonect yung mga ibang devices natin, ang masasagap niya is yung start is 100 and last niya is 200. So save natin. After mag-save, dapat ang need natin is disable natin tong ating network. Kasi kapag tiningnan nyo to is naka-default pa rin siya sa 192.168.0.100. So disable natin. Tingnan natin kung magte-take effect agad yung change nating subnet. So, yan. So, nag-start na siya sa 100.169.100.100. Accessin na natin siya dito. 69.100.1. So, continue. After ko to continue, ayan. Login natin ulit yung account. Check natin kung dito sa DHCP client list. Ito yung dating IP na nakuha ng aking PC. So, ngayon ito na siya. So, ngayon, ang next natin is create tayo na additional na subnet. So, gawin natin VLAN 2. And then, ang IP address na binigay natin kanina dun sa topology natin is 110.10.1. Then, ang subnet mask is 255.255.0. So, it means /24. And then, VLAN ID or VLAN tag is number 2. So, ang ating starting point natin or starting IP address is 100 pa rin. 100.10.10.200 pa din. And then, so optional din kung gusto nyo lagyan ng primary DNS or 1.1.1 or 8.8.8. So, click OK. And then, wag nyo palang kakalimutan for the VLAN, click nyo tong VLAN tab. And then, port, gawin nyo, ito yung port number ng ating router. Port number 1, yan yung VLAN para sa 11 and then 12. So, ito naman yung sa LAN port number 3. So, naka-untag siya, nakaset siya sa VLAN 1. So, ngayon yung port number 5, i-default natin siya as VLAN number 2. So, click save. Pagka-click save, ang gawin natin is, pakita ko sa inyo, activate lang natin tong ating virtual machine. So, enable lang natin. So, activated na yung ating VLAN. Nakapag-create na tayo ng subnet. First natin palang, huwag nyo kakalimutan is i-rename nyo to. So, ginagawa ko kasi nilalagyan ko ng name bawat subnet. So, MGMT Management Subnet IP Sub. So, save natin siya. Click OK. And then, ito, i-edit muna pala natin to. Lagyan natin na IP Sub. Kasi, kaya ko to ginawa para hindi tayo malito sa pag-create ng groups or grouping dun sa ating IP group. Para ito sa setup natin para kay security, kay firewall security natin. So, tingnan natin kung nag-open na yung ating isang VM. So, check natin kung kabit natin yung ating
LAN port dun sa isa nating interface na LAN card. And then, check natin kung ano ang nasasagap niyang IP. And cpa.cpl. So, yan yung shortcut natin. And then, click status. So, yan. Nakukuha niya na yung 100.10.10.100 dun sa port number 5. So, okay siya. And then, check natin kung may internet. So, Google. So, okay siya. Meron siya. Ang next naman natin is to activate yung ating load balancing or failover setup. So kapag nag-down yung primary, mapupunta siya sa ating backup ISP. So click yung transmission and then load balancing and then click nyo tong enable load balancing and then enable application optimized routing para automatic magra-route siya kagad dun sa ating 1 or 1 2 dun sa primary. And then dito sa link backup tab, dito natin isi-set kung sino yung primary 1 and then backup 1. So click natin tong failover enable backup link when any primary 1 fails. So yan. So automatic ang ating port status si 1 which is yan yung converge. So ngayon hindi siya naka-converge dahil naka-set ako sa ibang ISP. So yung ISP na ginagamit ko ngayon is PLDT. And then dito sa port number 2 or si 1 or LAN number 1 is si Rocket SIM. So itetest naman natin yung failover kung ilang seconds bago mag-transfer dun sa sa backup ISP. So test natin kung magte-take effect kung ilang seconds bago mag-transfer sa mag-failover sa backup. So ping google.com.t and then add pa tayo ng isa, ping. Alam ko same lang naman to pero lagay na din natin. Add pa tayo. Maganda is tatlo. Dilitan natin to para makita nyo yung pag-change or pag-failover. Bing yahoo.com -t. Ayan. So ngayon, bunutin natin tong one port. So bunot na ang one port natin. Tingnan natin kung magti-take effect or magta-transfer siya kagad kay backup ISP natin. So request timeout. So apat na hop na. So yan, tumalon siya mga pang-anim or 7. Sabihin na natin 7 seconds bago mag-transfer sa backup ISP. So tingnan natin kung may internet siya. So yan, may internet nga. And then, try natin mag-speed test. So, ang setup pala natin dun sa 1 pala ay naka-DHCP lang siya. So, hindi tayo naka-public IP or naka-static IP. So, yan, naka-smart. So, check natin. Up muna natin itong mga CMD natin na nakababad sa ping. So, kabit natin ngayon yung primary ISP natin, which is CPLDT. So, tingnan natin kung ilang talon or ilang segundo na mag-transfer ulit siya sa primary. So yan, nag-time out na. So yun lang talaga is kapag tumalon na siya dun sa primary or backup, meron lang talaga siyang disconnection. Mawawalan lang ng internet na ilang segundo bago bumalik internet. So speed test tayo ngayon uli. Tingnan natin kung sinong ISP ito. Tingnan muna natin. Yan, PLDT na ulit siya. So ngayon, ang next naman natin na gagawin is ibablock naman natin yung management portal or yung mismong GUI portal ng ating router dun sa VLAN 2. So ngayon, ang gagawin muna natin is i-set muna natin yung IP groups o yung IP group para ma-detect dito sa firewall natin sa access control. So IP group, create muna tayo dito sa IP address kay IP group. Set muna natin yung subnet mask. So ngayon is VLAN 2, lagay natin submask. So, lagay natin dyan is 110.10.0/24. So, parang ito yung description niya lang. Lagay lang din natin yung IP address and the subnet mask. So, save natin. So, punta na ngayon tayo sa firewall. Firewall and then access control. Before pala dyan guys, set muna natin yung service type dito sa preferences. So click natin yung add and then lagay natin HTTPS. And then protocol niya is TCP. So ito yung source port range niya. So gayahin lang din natin tong naka-source port
sa kanila. And then, ito yung port number ng HTTPS. Click OK. After ma-click OK, balik tayo ulit sa firewall, access control. Click natin tong add. After click yung add, lagay natin dyan is VLAN, block, MGMT, HTTP. Then block, service type, is click yung HTTP, then click all. Mukhang hindi ko ata na-save. Sorry, nagkamali. Hindi ko pa siya nalalagay dito sa IP group. So, magkikreate muna tayo dito sa IP group. So, set tayo VLAN 2. Lagay natin dyan sub group. Then, select natin tong VLAN 2 submask. Then, click OK. So, punta tayo ulit kay access control. After ng access control, click natin tong add. And then, type natin dyan VLAN 2, BLK. So, block ang meaning yan. And then, MGMT, HTTP. So, click natin to, click block. And then, select natin yung service type, HTTP. So, makikita na natin dyan yung sa source, yung VLAN 2. So, wag nyo tong pipiliin tong exclamation point. Ibig sabihin yan, not include doon sa ginawa mong subnet. So ito dapat include siya. So na walang exclamation point. So sa destination, yung me ibig sabihin yung router. So yun yung nabasa ko dun sa kanilang documentation. Then click OK. So gagawa pa tayo ulit niyan. Kopyahin din natin to. Lagay natin diyan is HTTPS. So yung limitations niya, papakita ko sa inyo yung mga limitations nito, yung pag-setup ng ganito. So, click all. So, select nyo ulit yung VLAN 2 subgroup. And then, click me. And then, effective time niya is any. And then, additionally pala, para hindi maping nung kabilang VLAN is set pa rin natin to. Lagay natin dito is ICMP. Policy is block. And then, click all. And then, ICMP all. So, hindi niya mapiping. So, subgroup, me, and then, click any. So, check natin ngayon sa ating VM, CMD. So, dalawa yung subnet na ginawa natin or yung IP addresses na ginawa natin is 173.169.100.1 -T. So, ngayon hindi niya na napiping. And then, click natin yung CMD uli. Ping naman natin yung kanyang gateway. 10.1 -T. So, hindi niya na napiping. At try natin ngayon. Check muna natin kung may internet. So, may internet pa rin. So, type natin ngayon yung IP address na ginawa natin. So, tingnan din natin sa Google Chrome. Sa Chrome din natin i-check. Type din natin dito 173.169.100.1. So, check din natin 110.10.10.1. So, yan. Secured na yung ating web management portal. So, ang next naman natin is iping naman natin yung PC ko. So, ang IP niya is 173.169.100.100 -T. So, napiping niya. So, ang gagawin naman natin para hindi maping netong subnet ni 110.10.0/24, set naman natin, configure natin to. So, lagay natin VLAN 2 or lagay natin MGMT block VLAN 2 sub. So, block. Click natin yung service type is all. And then yung direction is LAN. So, yung source kanina 'di ba dun sa pakita ko to sa inyo. Di ba dito sa LAN, nag-create tayo ng name. So, lalabas yun dito. So, napaka-importante yung mag-organize natin yung renaming. Kasi dito, nakakalito talaga siya kapag hindi maayos yung renaming natin sa setup natin sa subnet. Firewall and then access control. After access control, load natin. So, type natin ulit dyan, MGMT block VLAN 2 sub. So, block natin yung service type na lahat. And then, direction niya is LAN to LAN. So, VLAN 2, so, ang destination niya is MGMT para hindi niya mapiping or ma-access yung destination natin sa subnet natin kay MGMT, which is yung 173.169.100.0/24. So, any, click OK. So, by the way guys, ang limitations ng access control kapag inedit nyo siya, hindi nyo na siya marirename. So, kailangan ang ano dyan is i-delete nyo talaga. I-delete natin siya at gagawin natin ulit yung configuration.
Test na natin kung mapiping niya pa rin si 100 at 100. So, clear natin. Clear, and then ping natin. Oops. Pinging pa rin siya. So, ang gagawin natin, disable natin to. Always double check natin, baka naka-allow eh. So, yan. Bakit pinging pa rin siya? IP sub. Okay naman. Block. So, try nga natin tong block natin tong si MGMT. Save natin. So, yan. Dalawa na. So, check natin. Clear. So, yun. Mali pala ang setting ko. So, dapat dalawa ang setup natin. So, dapat both side, both kay VLAN 2 papunta kay MGMT, ibablock niya. Si MGMT naman, di naman natin to mapiping or ma-access si VLAN 2. So, ang limitations niya, hindi siya pwedeng mag-create ng alias or specific IP na ma-access niya yung kabilang VLAN. And then, hindi rin tayo pwede makapag-set ng rules na, for example, yung IP address dun sa VLAN 2 is yung specific IP address dun na user or ping or ma-access yung web management. So, kailangan talaga is i-prepare talaga natin yung iset talaga natin yung architecture ng local kung sino lang yung makaka-access dun sa mga networks natin and then sa servers. So, nagawa na natin yung primary ISP failover. So, pakita natin to. So, nagawa na natin to. So, lagyan na natin ng mark or remark. So, ito, naka-create na rin natin yung 2 subnet and 2 VLANs. And then, nagawa na natin yung configuration. 2 VLANs para mag-isolate. And then, VLAN 2 not access or ping the web management portal. So guys, ito nga pala yung sample business idea na i-share ko sa inyo. So, for example is meron kayong computer shop or PisoNet. So, for example, yung Bilan 10, so siya yung area ng PisoNet or computer shop nyo. And then, VLAN 20 para sa Piso Wi-Fi. So, for the security, for example, dun sa PisoNet nyo or sa computer shop nyo, hindi ma-access basta-basta na nakakonect dito sa Piso Wi-Fi. So, ang security niya, yung katulad na ginawa natin kanina sa configuration ng basic security for isolation ng VLAN 1, VLAN 2. So, ibablock niya yon. So, hindi niya ma-access yung VLAN 10 or VLAN 20. So, pwede nyo rin ma-adjust yung bandwidth speed ng bawat VLAN. So, ito yung mga basic features or mga features ni TP-Link ER605. So, for example na lang, meron kayong business, small business, na meron kayong small business na office, pwede nyo rin to gamitin. So, meron na rin kayong pang failover pag nawalan ng internet. So, kapag nag-set up kayo or nag-avail kayo ng dalawang ISP para sa backup, hindi nyo na need na i-login pa yung Wi-Fi password sa kabilang modem or kabilang ISP. So, magsiset na lang kayo ng isa pang access point na specific na ginagamit nyo sa company. So, automatic kapag nawalan ng internet yung ISP na isa, may sasalo na isa. So, yung features pala ni TP-Link ER605, kaya niya ng tatlong ISP na mag-fail over. So, pwede nyo rin siyang i-set up ng load balancing or pwede nyo i-reroute kung sino yung mabilis na speed, pwede nyo i-reroute yun doon. So, sa next vlog na lang natin yung rerouting. So, yung task lang na ginawa natin is yung load balancing, failover,
VLAN configuration, and then basic security. So para naman dun sa conclusion natin, so ang mga pros and cons netong TP-Link ER605 ay yung pros is madaling i-set up. So madaling i-configure lalo na para sa mga beginners. So dito ma-explore nyo yung setup ng mga VLAN, VPN. So tatalakayin natin yung next time yung VPN kasi kailangan kasi doon sa VPN setup is naka-static IP yung public IP. Yung setup kasi natin ngayon yung dito sa bahay, hindi pa ako naka-static IP. So hindi natin mapapagana yung VPN configuration. So dito kasi sa yung second naman, yung pros natin is yung may load balancing at failover. So magandang feature ito para sa mga gustong magamit yung dalawang ISP or tatlong ISP. Pwedeng i-reroute or halimbawa sa pinakamabilis nilang speed na internet, pwedeng i-reroute yung ah, ISP dun sa specific IP address. So, abot kaya yung presyong nung router na to, nakuha ko lang siya ng 2K, 2K plus, 2K plus siya sa Shopee. So, lalagay ko dyan sa description box yung link kung saan ko nabili, kung saan seller ko siya nabili. Yung cons naman nito is limitado lang yung feature, lalo na sa standalone. Bagamat same lang din siya kay Umado controller, meron din siyang limitado lang talaga siya. Sakto lang siya talaga dun sa needs na kailangan ko. So which is yung load balancing or failover. And then limitado lang din yung security features niya. So wala siyang alias and then hindi mo ma-edit yung renaming dun sa access uh, control. So, yun mga kaibigan. I hope sana may natutunan kayo dito sa vlog ko. And then maraming salamat sa inyong panonood and see you on my next video vlog. Thank you guys.